time ko to speak, to share the word of God. Okay, thank you po. Amen. Opo, sige po, let us pray. Let us pray po. Let us pray. Oh, hallelujah, Abba Father, our God Almighty in heaven, our loving God. Oh, hallelujah, Lord Jesus Christ, our beautiful Savior, our resurrected Savior, our healer, our Redeemer. Oh, hallelujah, God, the Holy Spirit, our great help, our great advocate, our loving mentor, and our comforter. Father God, we honor you, we praise you, Lord, for this very hour, Panginoon. Lord, this is your finest hour, O God. This is your appointed time for all of us, Lord, especially for me, Lord. Thank you, Lord. At salamat, Yes, Lord. Panginoon. Kakatagpuin niyo pong bawat sa amin. And ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming wisdom, O God. You are our portion, O God. And I declare, Lord, an open heaven in our midst, O Lord. O God, the Holy Spirit, take over. Change the atmosphere, O Holy Spirit. Let this Yes, hour Lord. be a worship time for you, O God. We will celebrate your goodness, your faithfulness, and your holiness, O God. Yes, Father, thank you, Lord. And bago po kami magsimula to receive your message, O God, pakalinisin niyo po ang bawat isa po sa amin. Forgive us, Lord. Cleanse our hearts, O God. And we surrender to you our will, O Lord. Panginoon, ikaw po ang mensahe ko sa umagang ito. And gagamitin mo lamang po ako, Panginoon. I'm your mouthpiece, Lord. At salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord, sa buhay po ni Oswald Chamber, O God, or Chamber, O God. Salamat, Panginoon, sa mga aralin, sa mga pagtuturo niya, Panginoon, sapagkat buhay ito, Panginoon, sa amin, sa panahon namin ito. At yes, ihanda Lord. niyo po ang puso namin, Lord. Ang mensahe ng aming pong pag-aaralan ngayon ay maging mensahe din niyo po ito sa puso namin. Ihanda niyo po ang bawat isa sa amin at salamat po sa paglilinis niyo po sa aming mga puso, sa aming isipan, sa aming buhay. Salamat po sa paglilinis niyo po sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. We love you, Abba Father. We love you, Lord Jesus. And we love you, God, the Holy Spirit. This I pray, O God, in Jesus' name. Amen. 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 So, yan Amen. po. Okay, so ang ating pong devotion from Oswald Chambers or Chambers. Thank you for Pastor Edric for preparing my PowerPoint po. So, ang title po is Readiness. Yan. Oh, tama-tama. Readiness, yung paghahanda. Okay? So, ang sabi po dito sa ating devotion, yan, God called him and he said, "Here I am." Exodus 3:4. Basahin ko po yung buong Exodus chapter 3 verse 4. When the Lord saw that he turned aside to see, ang tinutukoy niya po rito si Moses. God called to him out of the bush, "Moses, Moses," and he said, "Here I am." So when God speaks, many of us are like people in a fog, and we give no answer. Moses' reply to God revealed that he knew where he was and that he was ready. Readiness means having a right relationship to God and having the knowledge of where we are. Next slide. Yet the man or woman who is ready for God and his work is the one who receives the prize when the summons comes. We wait with the idea that some great opportunity or something sensational will be coming our way. And when it does come, we are quick to cry out, "Here I am." Next slide, please. Whenever we sense that Jesus Christ is rising up to take authority over some great task, we are there, but we are not ready for some obscure duty. Readiness for God means that we are prepared to do the smallest thing or the largest thing. It means no difference. It means we have no choice in what we want to do.
but that whatever God's plans may be, we are there and ready. Whenever any duty presents itself, we hear God's voice as our Lord heard his Father's voice, and we are ready for it with the total readiness of our love for him. Jesus Christ expects to do with us just as his Father did with him. Next slide. He can put us wherever he wants, in pleasant duties or in menial ones, because our union with him is the same as his union with the Father, that they may be one just as we are one, in John 17:22. Be ready for the sudden surprise visits of God. Amen. And a ready person never needs to get ready. He is ready. So think of the time we waste trying to get ready once God has called. The burning bush is a symbol of everything that surrounds the person who is ready, and it is on fire with the presence of God himself. So wisdom from Oswald. It is impossible to read too much, but always keep before you why you read. Remember that the need to receive, recognize, and rely on the Holy Spirit is before all else. Okay. So, praise God. So, napakaganda po itong devotion from Oswald Chambers. No? Very timely po sa panahon po natin ngayon dahil ang Lord Jesus Christ po ay nagtatawag po sa bawat isa sa atin. Okay? Marami po siyang tinatawag, marami po siyang pagtatawag na ginagawa. And dito po sa devotion natin, in 2 Timothy chapter 4 verse 2, ang sabi po, preach the word, be ready in season and out of season. Yan. So, may mga sandali po sa buhay po ng ating Diyos ay tumatawag po siya ng hindi natin inaasahan. At ang pagtawag po ng ating Panginoon ay hindi po sa pamamagitan ng trompeta, no? Hindi po sa akin po no, hindi po tumatawag ang Lord sa iyo o sa akin sa pamamagitan po ng loud trumpet, no? Ngunit sa isang bulong. Yan, natatandaan niyo po si Prophet Elijah. In a small, still voice, doon po siya kinausap ng ating Panginoon. At hindi rin po ito sa panahon ng serbisyo ng muling pagkabuhay, no? Ngunit sa pasilyo ng grocery store. Ang sabi po rito, ang ating pong Panginoon, tumatawag po siya sa anumang, kung saan man po tayo naroon, kung anumang pong oras. Hindi kapag nararamdaman natin ang karamihan sa yung pinahiran, ibig sabihin, yung pong anointed ka, anointed ako. So, dapat nararamdaman ko na tinatawag ka ng Panginoon. No? At minsan, tinatawag din tayo ng Panginoon, minsan sa panahon na tayo ay pagod, sa panahon na tayo nagpapahinga. Okay? Sabi po ni Oswald Chambers sa kanyang classic devotion, my utmost for his highest ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo binibigyan ng paunang abiso ng Diyos. Yan. So, paki-flash po ulit, Pastor Edric. He calls us to be ready always. No? Tinatawag po tayo ng Panginoon na tayo po maging handa palagi. So, the question is, are we truly ready in season and out of season? So, nung sinabi ko po kanina, nagpapaalala po sa atin yung pong devotion po ni Oswald Chambers na ang ating pong Panginoon ay hindi po siya nagpapadala ng, alam niyo po yun, yung announcement, no, na, Beth, sa darating na Monday ha, tatawagin kita, ipapadala kita dun sa isang mission extension, mag-preach ka ng word ko. So walang ganun po ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po rito, tinatawag po tayo ng Panginoon na maging handa palagi.
Kaya po ang tanong ay tayo po ba ay tunay na handa in season and out of season? Ibig sabihin sa panahon na natatawagin tayo o sa panahon na hindi natin inaasahan ang pagtawag sa atin po ng Panginoon. Okay? So may mga points po ako na gusto ko pong i-share po sa atin. Ang first principle po, yan, sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, okay? Ang sabi po diyan, be ready in season and out of season. Okay. Si Apostle Paul po, no, kilala po natin si Apostle Paul, meron po siyang mini-mentor, si Timothy. Okay? Ito pong si Timothy, sinasabi po niya kay Timothy na hindi lamang mangaral kapag ang karamihan ay nasasabik or kapag ito ay maginhawa, ngunit sa lahat ng oras. Okay? So, ibig po sabihin, sa panahon natin ngayon, ah ako po, ang reflection ko po dito, hindi lamang po tayo sinasabihan ng text ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 na mangaral tayo sa kunyari, sa church, no? Mangaral tayo sapagkat komportable ang bawat isa. Pagkakataon na natin ito para mangaral, no? Naku, gutom ang mga tao, sabik ang tao, kaya mangaral tayo. Ngunit ang sinasabi po ng text na ito, na be ready in season and out of season, kahit ngunit sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, kahit na saan ka po ilagay ng Panginoon, darating yung oras na ibibigay po sa iyo ng Panginoon para ikaw po ay magsalita sa kanila. Ang tawag po sa pagiging handa ay hindi lamang po tungkol sa sinasabing platform. Halimbawa po, ikaw po ay nasa pulpito, ikaw po ay nasa ganitong pagkakataon. No? Ito po yung platform. Ito po ay tungkol sa pagiging available po ng ating Panginoon anumang sandali, no? Anumang oras, pwede niya po tayong gamitin. Ibig sabihin po, sa panahon ng kasaganaan o kakulangan, kapag tayo po ay malakas o kapag tayo ay nanghihina, no? Kapag ang spotlight nakabukas sa atin spotlight o walang spotlight, kaya may nanonood po sa atin o walang nanonood, tinatawag po tayo ng Panginoon na maging handa. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga panapanahong lingkod. Okay, yan po yung sinasabing mga seasonal Christian, seasonal servant, seasonal pastors, no, mga seasonal churchgoers, no. May mga ganyan po eh. Yung po bang example, no? Very visible po ito sa church eh. Makikita mo lang kapag ka church anniversary. Makikita mo lang pagka merong yung celebration of Advent. Nakikita mo lang kapag may celebration ng simbang gabi, no? Ganon. Yung po yung sinasabing seasonal. Pero kapag ka yung talagang yung bang yung panawagan ng Panginoon na araw-araw, kay komportable ka o hindi, nasa kalye ka o nasa loob ka, dapat nandoon po ang lingkod ng Panginoon. Nandoon po ang kanyang mga anak. Okay? So hinahanap po ng ating Panginoon yung ating pong pagsuko, yung surrendering of our will, yung pong ating full submission 24/7. Okay? Meron po akong isang illustration na gusto ko pong i-share sa inyo. No? Isipin po natin yung firefighter, yung bumbero. Ang mga firefighter po, they don't train for fire only when there's a blaze. They live in a constant state of readiness. Diba? So, ang mga firefighter po, mahabang pong pagtitraining po yan. Diba? Sila po, hindi po magsasabi sa kanila na firefighter, sa ganitong linggo, merong masusunog doon sa lugar na yon. Kaya maghanda kayo. Hindi po ganun eh. Ang isa pong bumbero, palagi nakahanda po iyan. Okay? So meron po kasi akong pinsan na dating firefighter po eh. Kaya natutulog yan, nakahiga, nasa paano ng pamamahinga, ah, nasa
yung madaling araw o anumang ipit na oras, basta pagka nag-bell po yan, ay talagang titindig po yan, gigising, magsusuot na kaagad, naka-ready na yung kanilang suit. Okay? So lahat naka-ready na po yan. Tapos bababa na po sila doon sa pole, yung parang baras. Then ready to go. Ganun po ang firefighter. No? So, kaya po dapat ganun din po tayo. Okay? So meron po akong gustong i-share po dito habang nene-meditate ko po ito. Nung po kasing last year po kasi, meron po kasi kaming face-to-face Sunday school. Then ako po, nag-volunteer po ako na online Sunday school teaching. Ang mga uma-attend po sa Sunday school online, yung pong malalayo po sa church. Tapos meron din po na diyan no, sa Germany, ganyan, no? So dumating po yung time na attend po ako ng Sunday school ng morning. Ang natapat po na wala po palang na-assign. So in-approach po ako ng aming po Sunday school superintendent. Sabi niya, Sister Beth, sabi niya, wala palang na-assign na Sunday school teacher. Since na ikaw yung Sunday school ng hapon ng online, pwede bang ikaw magturo ngayong umaga? Ala, di nagulat ako. Pero, siyempre, ay ako po naka-schedule ng hapon. So, dapat nakahanda rin po ako ng araw na yun. Then the Lord, sabi ng Lord sa akin, go. So, ah confident naman po ako dahil nakapaghanda ako, no? So, praise God, nagturo po ako, ginamit po ako ng Lord ng Sunday school morning, then nung hapon naman po. Kasi sabi ko, Lord, thank you, buti nakapaghanda. Minsan tinatawag tayo ng Panginoon, yung ganun, yung biglaan, no? So, yung pagtawag po ng ating Panginoon po sa atin ay anytime. Kahit na anong oras, palagi po tayong on call. Kaya hindi po natin pwede sabihin na, ay, hindi ako pwede ngayon, mamaya pa ako eh. Ay, teka, hindi ko pa time yan eh. Saka na ako. No? So, hindi po. Kaya nga po, ang paghahanda po natin is not seasonal. No? Sinasabi po ni Paul, sa bawat isa po sa atin dito, be ready in season and out of season. Amen. Okay, so, next slide po. Yan. Readiness is rooted in obedience, not emotion. Amen. Huh? So, ang sabi po sa John 14 verse 15, ayan po, nakalagay po dyan sa ating screen. If you love me, keep my commandments. See? So, ang, ang dali pong basahin, di po ba? Pero napakalaki, napakabigat na commitment po ito at pagsunod sa ating Panginoon. If you love me, keep my commandments. Sabi po ni Oswald Chambers, sabi po niya that we often wait for a moment or a feeling before we act. No? So, parang ganito po yan eh. For example, merong panawagan. Okay. So, ah, ikaw po yung napipili. Ay, teka muna, hindi ko pa feel eh. Not now. Parang hindi pa ako handa. Sino ba yung mga audience ko? Ay, teka muna. Parang hindi ko feel na tumayo sa kanila. Okay. So, yun eh. Hindi ito yung hindi ito yung oras ko para mag-speak before them. Yan, no? So, may mga ganun po kasing mga situation, no? At hindi po to exempted sa mga Christians. Sabi nga po dito, but the person who lives by emotion will always delay. 'Di ba? Kapag meron po instruction ang Lord, may command po sa'yo si Lord. Teka muna, Lord, parang hindi pa ako prepare. Wag muna. Parang hindi pa ako makadetach dito sa comfort zone ko. Wag muna, Lord. Kapag ka okay na, kapag ka na-discipline ko na yung emotion ko, sige Lord, I will go. Okay? So magre-ready ako, no? Pero ang sabi po dito sa atin, no, the person who lives by emotion will always delay. Kasi nakabase po tayo sa emotion. Ang emotion ang ating binabasihan para tayo po ay maghanda at sumunod sa Panginoon. Kaya palagi na-delay. Hanggang sa dumating na po yung time, ay magugulat na lang po ikaw na
nag-close na yung window period natin sa Lord. So the person who lives by obedience moves at God's whisper. Ito naman po yung opposite ng nung puro emosyon na lang, kaya nade-delay. Kapag ang isang anak ng Diyos, ang isang followers ni Lord o ang kanyang mga lingkod, no, ay may obedient heart, no? Susunod ako because ito yung sabi ng Lord sa akin. Sabi po ni Oswald Chambers, he writes, God does not give us overcoming life. He gives us life as we overcome. See? So, ang ganitong uri po ng kahandaan ay hindi marangya. Ito ay nabuo sa pang-araw-araw na disiplina. So, ibig sabihin, hindi po kaagad-agad, no? Yung iyong paghahanda, dinidisiplina po tayo ng Lord eh. No, araw-araw, tinetrain po tayo ng Lord ng paghahanda. Kaya kapag dumating po yung araw na tinakda ng Panginoon na tawagin ka po at tawagin ako, nakahanda na tayo. Ay, yes Lord, nakahanda na ako Lord. Hindi, wala namang litanya na, naku teka Lord, sandali muna, may nakalimutan pa ako Lord eh. So wala na pong ganun. Kasi nga po, sa araw-araw ng ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, sa ating pakikipagniig sa Panginoon, ay tinuturuan po tayo ng Panginoon na yung pong disiplina, yung paghahanda. Sa salita po, kahit na ikaw ay pagod sa panalangin, kahit na hindi ka nakakaramdam ng yung sinasabi ng goosebumps, no? Sa paglilingkod, kahit na walang nagpapasalamat sa iyo, ang katapatan sa hindi nakikita ay ang lugar ng pagsasanay para sa spiritual na kahandaan. No? So, ibig sabihin po nito, kahit wala kang nararamdaman, kahit na basta ikaw, magpatuloy ka sa paglilingkod. No? Magpatuloy ka sa panalangin. Napagpagod ka, mas lalo kang manalangin. Okay? So, sa paglilingkod, hindi ka man nakikita, hindi ka man lang na-appreciate, hindi man nababanggit ang pangalan mo, sige lang, maglingkod ka. Yan po yung sinasabi ko palagi sa mga anak ko, kahit po doon sa mga care group na pinagkatiwala sa akin ng Lord. Kahit hindi na mention ang pangalan mo, go pa lang. Kasi you are serving the living God, not people. Hindi tao ang pinaglilingkuran po natin. Okay? Sa tao, makakatanggap ka ng awards. Pero sa Lord Jesus Christ, reward ang ibibigay niya and His promises. Amen? So, maging tapat po tayo. No? Huwag yung hindi yung may nakakita sa atin. No? Basta ang palaging audience po natin ay ang Lord Jesus Christ po. So sasanayin po tayo ng Panginoon yung ating spiritual. Sasanayin po tayo ng Lord. Ihahanda po ng Panginoon yung ating spiritual sa pagsunod, sa paghahanda. Amen. Yan. So, okay. Parang may illustration po yata ako dito. Ayun. Okay, sige po. Meron po ako isang illustration. Nung minimeditate ko po, pinaalala po sa akin ng Lord. Nung one time po, nagpunta po kami ni Pastor Eric sa May Kawayan. Po kami sa May Kawayan. Inasi kami upa ng parents ko po. So grabe po ang traffic. Grabe po talaga. Naabutan kami ng truck, yung paglabas ng mga truck. Tapos meron pong isa doon na ginamit ng Lord na isang empleyado na nagsisimula pa lang po doon sa lugar na yun. Sabi niya, Ma'am, sabing ganun, pwede ko kayong samahan para turo ko sa inyo yung shortcut papalabas. Kasi pag hindi po namin ginawa iyon, naabutin kami ng 3-4 hours sa daan. Talagang grabe po. Yung nandun na ako, sabi ko, parang hindi na yata po kami makakauwi. So, ganun po ang nangyari. Sinamahan po kami ng isang, ah, yung pong lalaki po siya, sinamahan niya po kami. Tinuro niya po sa amin yung shortcut. No? Si Pastor Eddie po nagdadrive. Tapos po nun, kasi kabisado niya po yung lugar eh.
Ang ginawa po niya, dahil taga-munisipyo po siya, so ano kami, kampante po kami na makakalabas po kami dyan sa traffic. So biglang na-traffic kami na hinto bumaba siya, kinausap niya po yung traffic enforcer doon. So ang ginawa ng traffic enforcer, inassist po kami kung paano po kami makakaalis doon sa traffic. So yon, so nakaalis na po kami, nakapasok po kami doon sa mismong pupuntahan po namin lugar. Alam niyo po, after po noon, uh, uh, nag may binulong po sa akin ng Lord. Kasi habang nasa sakyan po kami, nagkukwento po siya ng buhay niya eh. So hindi po maganda yung kanyang buhay. So binulungan ako ng Lord, sabi niya, i-share mo ako sa kanya, then pa-accept mo siya. Ganun po. Nakakatuwa nga po ang Lord eh, di ba? Kainitan po yung sa katirikan po ng araw. Di bumaba po kami. Si Pastor Edric po kasi pinark po yung sasakyan, nauna po kami. Naku, doon po kami sa ilalim ng puno ng ano bang puno to? Puno ng balete po yata yun. Sabi ko, kapatid, halika, pwede ba kitang ipag-pray? Ganyan. Tapos, pumayag po siya. Then, inoffer ko na rin po sa kanya yung prayer of acceptance. Then, sabi niya, sige po ma'am. Then, habang pinagpe-pray ko po siya, sabi ko, pag ililid kita sa prayer, sunod ka sa akin. Umiiyak po siya, umiiyak siya. Tapos pinag-pray ko po siya hanggang sa tumanggap po siya sa Panginoon bilang kanyang Diyos tagapagligtas. Kasi sabi ko sa kanya, hindi na mauulit itong araw na ito. At hindi na rin tayo siguro magkikita pa. Kaya sabi ko, nililid ako ng Lord na ilid ka sa prayer of confession, prayer of acceptance. And praise God, tumanggap po siya sa Panginoon. Sabi niya, ma'am, thank you po. Umiiyak siya, sabi niya, ma'am, ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang panalangin. So all glory to God po iyon, no? So yun po yung ibig po sabihin dito na kailangan nakahanda po tayo. Amen. Ayan. Okay, so point number 3 po. Yan, sa point number 3 na po tayo. Readiness requires dying to self. Okay, sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. See? So, Oswald Chambers makes it clear, readiness isn't about being heroic. Huh? It's about being empty enough for God to use you. Naniniwala po ba kayo sa sasabihin ko na magagamit lamang po tayo ng Panginoon kapag tayo po ay empty of ourselves? No? Yung ito po kasi katawan na ito, tinitingnan ko po ito as ano po ito, 'di ba? God's vessel eh. No? So magagamit lamang po tayo ng Panginoon kapag tayo po ay sabi dito empty, no? Hindi tayo ah, yung hindi tayo napapangunahan ng ating ng knowledge, ng talino, no? So kaya nga magagamit lamang po tayo ng Panginoon kapag tayo pa ay open. Kasi kapag tayo po ay puno at merong words sa atin po ang Lord, ang magiging reply kasi natin, Lord, alam ko na po iyan. Nagawa ko na po dati yan eh. Nagpunta na ako dyan, Lord, pero hindi ako tinanggap eh. Lord, dapat ganito po ang gawin ko, di po ba? Ganun eh. So kailangan empty of ourselves tayo, not full of ourselves. Di po ba? Kaya nga po sabi rito, yung paghahanda po nangangailangan po to ng dying to self. Dapat yung patay tayo sa sarili natin. Patay tayo sa sarili nating kaisipan, sa sarili nating comfort, sa sarili nating kaalaman. No? So the more we die to our comfort, our plans, our timing, the more available we become. See, no? Yung, kaya nga, ako po sa prayer ko, kasi panagpe-pray din po kami ni Pastor, Lord, destroy our plans, oh God. Destroy our desires, oh God, that is not of you, no? Kung hindi ito kalooban mo, Panginoon, kung hindi ito naka-align sa iyong kalooban, Panginoon, destroy it, Lord.
And help us, Lord, to die for ourselves, O God. Kailangan wala yung old self na natin eh. Patay na tayo sa sarili natin. Okay? Alam niyo po na matututuhan lamang po nating sumunod at maghanda sa Panginoon kapag tayo po ipatay sa sarili natin. No? Mahirap po ito. Mahirap po ito, pero ang ibig sabihin po nito, yung pagsabi po ng yes sa ating Lord kapag mas gusto mong tumanggi, di ba? Yung pupunta kung mas gusto mong manatili ka, yung pagsasalita kung mas gusto mong manahimik, no? Yung bang, yes Lord, sige po Lord, ikaw po masusunod. Okay Lord, sabi mo po Lord susunod po ako Panginoon. Yung bang minsan nagtatalo, meron ka pong gustong i-demand sa Lord, pero dahil sabi nga po sa Luke 9:23 if anyone desires to come after me, let him deny himself So I will deny myself, Lord, and I will take my cross daily and follow you. So ganun po ang dapat na prayer ng puso natin. Ang isang maganda pong illustration po rito, si Mary. Ang sabi po ni Mary sa Luke 1 verse 38, sabi po sa Tagalog, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Diba? Maganda po, di ba? Hindi po sinabi ni Mary na ah, angel of God, teka muna, hindi ako nakahanda na maging ina ng Lord Jesus. Teka, hindi po ako nakahanda na sa plano ng Diyos sa akin. Wala pong ganun si Mary I believe na inihanda na po siya ng Panginoon bago po kausapin si Mary. Inihanda na po yung puso niya, yung kalooban niya, yung kanyang pag-iisip. Inihanda yung kabuuan po niya. Kaya ang sagot po ni Mary, ayan po, no? Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. So hindi siya humingi ng guarantee Ginawa lang niya ang sarili niya. Okay? So ang tanong po rito, available po ba tayo sa ganyan? No, sa ganyang situation? You don't become ready overnight. No? Totoo po yan. You become ready by being faithful in the daily quiet things. Yan. So sabi po ni Oswald, points out that readiness is not built in the spotlight, it's revealed there. So, napakahalaga po sa bawat isa po sa atin yung pagsunod. Yan. So, conclusion po. The call to now readiness isn't a posture we assume for the future. It's a condition we live in now. Yung ngayon po. Okay? Hindi po para bukas, hindi po para mamaya, hindi po para sa isang buwan o sa isang taon na lang, Lord. No? Hindi po. It's a condition we live in now. A ready person never says, wait till I get ready. Yeah? Kaya nga po, di ba, yung palagi po nating sinasabi na, di ba, yung mga sa Boy Scout, sa Girl Scout, ano sabi doon? Always ready. Diba? Obey first before you complain. Sabi nga sa mga nasa military, no? So, ganun din po tayo. Dapat palagi po tayong naka-ready. And maraming pinaghahanda po sa atin ng Panginoon. Okay? Oswald Chambers, okay? God wants to use you now. Okay? In your job, in your family, in your ministry, and in your ordinary day. No? Maraming way ang Lord para gamitin tayo now. So, the question, what what area of your life have you been waiting to feel ready instead of simply obeying? Yeah. Then how can you train your heart to be ready for God's next whisper?
Napakahalaga po yan. Lalo na po ngayon, sa panahon po natin ngayon, kung kung we are sensitive, conscious po tayo, 'di ba? The Lord is preparing us eh. 'Di ba? Sabi nga we are in the last days, we are in the last hour. So we must be ready. Dapat palagi po tayong ready. Okay. So ito po yung ating prayer. Okay, gusto ko pong i-share po sa inyo ito pong prayer. Okay, sabi po sa ating prayer, Lord, make me ready, not just when it's convenient, but when it costs me. Teach me to live with a surrendered heart. Use me in the mundane, in the messy, in the quiet. I give you my availability in Jesus' name. Amen. Amen. So, all glory to God. So, thank you for letting me share. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. And indeed, I believe every one of us, we have been listening intently. Even we are off cam and we are quiet in our quietness, ay talaga pong I believe the Holy Spirit is working and yung ating pong mga spiritual ears uh, are activated. Yun nga talagang hindi lang yung passive listening, kundi kumbaga we are already making our resolve as we are listening, ano-ano ba yung mga bagay-bagay sa buhay natin right now, even here, na kailangan nating talagang ibukas sa ating Panginoon, so that He can make us ready. Anytime, anywhere, sabi nga, in and out of season, 'di ba? Ayun. So napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Thank you, Sister Maribeth, for bringing it to us, including yung mga testimonies po and the experiences, yung mga divine opportunities na hindi natin pinapalampas para po tayo ay tunay na to demonstrate and to ano ba yun, to live out yung atin pong calling, yung calling ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So, amen, amen, praise God. And so, in that note po, it's a very, very good segue para po sa ating as we come to our prayer time at in obedience, ayan, to the leading of the Holy Spirit. Let us present to God our prayer points and our prayer petitions. Of course, anytime being ready to as prayer intercessors, sabi nga, as prayer warriors ng ating Panginoon, always ready to pray and intercede on behalf of the many things that God is placing in our hearts to pray about. Ito po yung isang panalangin o isang opportunity din. It's a privilege for to be called forth, to be to partner with God. Sabi nga 'di ba sa sa Bible yung kung meron lang siyang makitang mga mga mananampalataya, mga Christians, mga anak niya na nananalangin, and he is a prayer honoring God. Ino-honor niya at bine-bless niya yung ating mga panalangin. So in that note po, let's start by praying for those who are sick, sa ating pong prayers for healing. So nakikita po natin on the screen yung mga pangalan ng mga kapatid natin na kasama sa ating prayer list.
But if we know of anyone na wala po dyan, and if you want those people to be included in our prayer list, then just let us know, mention our, i-type nyo po yung kanilang mga pangalan sa ating pong chat box. Sorry po. Or magsalita lang po kayo at sabihin po nyo kung anong pangalan, and then we can include them po sa ating pong prayer list. Wait lang po, I just want, tinitingnan ko lang po ang, ayan, okay. So, sige po. And of course, among us, sometimes meron din po tayong mga karamdaman o hindi man physical, meron din po tayong mga sitwasyon na pinagdadaanan. And if we want to be prayed for, then let us also come forward and make that prayer request openly. Alam ng Panginoon kung ano po yung mga karanasan natin. And we are here to pray for each other. We are here to para magpalakasan tayo, magpanalanginan tayo. So, wag po natin palalampasin yung opportunity na atin pong idulog sa ating Panginoon yung ating pong mga concerns sa prayers natin. Okay? So sige po mga kapatid, let us all join together. If we are able to unmute and open our microphones, at tayo po for 1 minute muna, tayo po ay mananalangin sabay-sabay at sama-sama. And then after 1 minute, pwede ko po bang hilingan si Pastor Jenny Lee? Are you able po to pray for and close this prayer point after po ng 1 minute na prayer? Are you able to unmute, Pastor Jenny Lee? Pwede po kayo? Baka hindi po yata pwede si Pastor. Okay, so sige po, tayo pong lahat po muna for 1 minute. Let us all join together po dito sa ating prayers for the sick. Ngayon na po, let's all join together. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. Maraming salamat, Panginoon, for this opportunity, O God, that you are giving to continue, Panginoon, to pray for those who are sick. Lord, indeed, we cannot do anything apart from you, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, Lord, ang inaasahan namin, Panginoon, sa mga panahon, O God. Kailangan namin, O God, ng yung supernatural healing and a miracle, Panginoon, Lord, to heal, Panginoon, hindi lang sa physical, kundi sa iba't ibang area ng buhay namin. You are a God that we can depend on. You are a God who is powerfully. Salamat din, Panginoon, sa mga pinagaling mo na, O God. Lord, we will continue, Panginoon, to trust you. We will continue, Panginoon, to remain faithful, O God. Kahit na hindi pa namin nakikita o natatanggap yung mga answers sa aming mga panalangin. We know, Panginoon, that you are continuously working for the good, O God, of those who love you, those who are called according to your purpose. Maraming salamat, O God, that you are answering our prayers according to your will, and it's always for our best interest. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And so, Lord, maraming salamat, O God. At we believe, Panginoon, that as we have prayed for our brothers and sisters who are sick, O God, that your hands are already upon them, Panginoon, and your healing power, supernatural healing, is already flowing upon each one of them, O God, from head to toe, Lord. At maraming salamat, Panginoon, for those whom you have already healed, O God. Alam namin, Panginoon, even though we don't see it, even though we don't feel it, Lord, you are continuously working for the good of your people, Panginoon, according to your ways, according to your will, and according to your time.
And so we give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. 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 Next, let us pray for the pillars of society. As today we are focusing on the arts and entertainment. So, pwede po ba nating hilingan si uh, Sister Rona? Are you able to lead dito po sa prayers natin for the pillar of society? Are you able to unmute? Ay, listening. Sorry, listening lang pala, Sister Rona. Okay. Ano po ba yung pwedeng ano? Ay, are you able to pray, Sister Rona? Yes, ate. Oh, thank you. Sige Yes. po. So we will be praying in silence and agreeing to your prayers po. If you can just lead us now dito po sa prayers for arts and entertainment. Thank you, sis. Father God, we praise you and thank you for this beautiful day that you have given to us once again. Today, Lord, is Good Friday, and we remember, Lord, your sacrifices to all of us on the cross. And Lord, we're just lifting to you this pillar of society, arts, and entertainment. Lord, you have given so much gifts and talents to all those people who are in the arts and entertainment world. Father, may they use these gifts and skills and talents for your glory. Lord, we know that there are things that's going on in the arts and entertainment world that are not of you and that can harm our soul, Lord God. And Father, we pray that there'll be more censorships in Yes. this in the entertainment that's being shown, our television that's being printed, that's been shown on theaters and other forms of communications. Lord Father, we just pray that whatever they do, that they'll give more glory to you, Lord, and that they will be more mindful of the ages of the people that can access the media and arts and entertainment, Lord God. Father, we just pray for more Christians, Lord, to be in this media, arts, and entertainment, so that there'll be more sharing of your gospel, Lord, and Father, we pray that as Christians we will also be mindful of what we're watching and what we're sharing and what because that can harm our soul, Lord God, and the same with our Yes. family and children, Lord God. We pray, Lord, that we'll have a bit more boldness to let them know what is good and what's not good, Lord God, for them, especially the children. Father, we Yes, give Lord. everything to you, Lord. We asked for your divine intervention in all the things that we're doing, Lord God. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Thank you. Next po, let us pray for the nations and the governments. At of course, we know what's happening in the world around us, and tayo po ay talagang ginagamit po ng ating Panginoon upang magpatuloy na manalangin. And we join thousands upon thousands of prayer intercessors all over the world addressing these issues, global issues na we cannot just sit and be quiet dahil we know there is power in prayers. There is power in us praying together. So ito po yung in-exercise natin. We use this power so that
ang atin pong mga ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. We believe God is a God of reversal, and so He is able, He is capable, He has the ability, He has the power to turn things around. And of course, again, as we know, always for His glory and for the good of His people. So sige po, hilingan po natin si kapatid na Virgil, Brother Virgil, are you able po to pray on behalf of this prayer point po? Ito po yung nations and the governments. Pwede po ba kayo? Sige po. Ready na Ayan, ready thank po. you po, Kuya Anytime. Virgil. Sabi So, ko sige na po, and as you pray, we will pray in silence and we will agree with your prayer po. So, ngayon na po. Our most gracious Heavenly Father, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, our God, our triune God, malapit po kami sa inyo ngayong Biyernes Santo, Panginoon, na buong pagpapakumbaba at papasalamat na at nagkatipon-tipon kami dito sa daybreak. Panginoon, dinadalangin po namin, inilig po namin ang mga bansa na hindi po nagkakasundo-sundo, Panginoon. Lalo na po ang bansang Israel, ang mga Hamas po, ang Iran, ang Palestine at ang Lebanon po. Bigyan mo po ng pagkakataon ng kapayapaan na manumbalik sa lugar na yung Panginoon, na at ikaw ang laging pupurihin at ikaw ang sasambahin, Panginoong Jesus. Gayun din po ang hindi pagkakaunawaan ng Ukraine at Russia, Panginoon. Tapusin mo na po ito. Bigyan mo po ng wisdom at ng knowledge ang mga leader ng bansang ito na pagkaroon na ng pag-uusap, na tapusin na rin nila ang hidwaan nila na hindi nagbibigay na maganda sa mga, lalo-lalo na po sa kanilang mga mamamayan, sa mga citizen ng Ukraine at ng Russia. Laging nababalot po sila ng takot, ng kaba, ng anxiety dahil po sa gera na nangyayari sa kanila. Panginoon, tinataas ko rin po ang aming bansa at ang China. Ano man pong hindi pagkakaunawaan, ayusin mo po, Panginoon. Ikaw pong sovereign God, na ikaw po may sakop sa buong daigdig. Ikaw ang gumawa nito. Alam mo po kung paano papapayapain ang mga bansang ito, lalo na pong bansa namin at ang di pagkakaunawaan ng China, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin ang bansa namin na ngayong Mayo, kakaroon ng eleksyon. Nawa po'y lahat po ng mga botante magkaroon na ng karunungan at ng pagsusuri kung sino ang kanila iboboto, Panginoon, para maalis na po ang korupsyon, ang mga katiwalian sa gobyerno, Panginoon, at maging maayos na po ang gobyerno namin, kapag na sinabi niya sa Chronicles, na anumang bansa na makikinig sa iyo at ipapagalingin niyo ang bansang yun at bibigyan niyo ng kapayapaan at ng pagpapala, Panginoon. Gayon po ang aming dalangin at puspusin mo po ang puso ng aming presidente, Panginoon. Kung ano man po yung mga nangyayari sa kanya ngayon, nire-review po namin at we declare na kung ano man po yung enemy na nasa kanya ngayon, alisin mo po, Panginoon, na maging matuwid po yan si Bongbong Marcos po, na alisin ang kanya kung ano man po yung meron sa kanya ngayon na sinasabing na may bisyo na hindi maganda. Puspusin mo po ang kanyang buong katawan, Panginoon, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, Panginoon. Gayun din po ang bawat isa sa amin ngayon dito sa daybreak. Kung na pong bahala sa bawat isa sa amin, pagpalain mo kami, Panginoon, lahat po ng pagpapala na natatanggap namin sa iyo, lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa walang hanggang pagpapala at blessings na lagi mong binibigay sa amin. Lahat po ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. 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 Okay, so for the last prayer point po natin, the prayers for the church and the ministries.
So, pwede po ba nating hilingan po si, saan na ba ito? Okay. Pastor Rory, are you able to unmute and lead us po dito sa prayer for the church and the ministries po? Sige po, ma'am. Sige po, Ate Philip. Okay, thank you. And we will, as you pray, we will agree, we will pray in silence, and we will agree to your prayers po. Thank you, Pastor. Kami ay patuloy na lumalapit, O Diyos. Nagpupuri, nagpapasalamat, tinadakila ang iyong dakilang pangalan. Salamat sapagkat kayo yung nagtatag ng iglesia. Kayo yung tumawag sa mga anak mo upang magawa, gawin ang nais mo. Ang may pahayag ang iyong salita, ang may pahayag ang kaligtasan, pagmamahal mo sa mundong ito. Nakakaramdaman, Panginoon, ng panghihina ang inyong mga manggagawa. Inyong palakasin ang kanilang buhay spiritual, buhay pisikal, emosyonal. Tanggalin mo, Panginoon, ang gawahon ng kaaway. Punutin mo, Panginoon, ang anumang ginagawa ng kaaway sa mga anak mong nais at gustong maglingkod sa inyo. Bagkus, Panginoon, yung pananatiling tapat sa iyo, totoo sa inyo, ang siyang umira, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga nasa mission field, yung mga anak mo na kung saan ay ang inaasahan na ikaw lamang. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo yung aming Diyos na laging nariyan. Yung pag-asa, yung katatagan, yung kagalakan, kahinahunan, sa iyong mga katugunan ay tunay na, Panginoon, maranasan na madama nila. Kaya ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy na kayo ang siyang manaig, managumpay, sapagkat Diyos kayo ng katagumpayan. Diyos kayo ng pag-asa. Diyos kayo na kung saan ay tunay na ang mga anak mo at inyong mga iglesia ay inyong inuhubog at tinatawag at tinahawak upang magkaisa ang buong iglesia. Anumang denominasyon, anumang relihiyon na naniniwala sa tatong person. Huwag silang makiayon sa galaw ng mundong ito. Huwag silang makiayon sa kagustuhan ng tao. Pagkus, Panginoon, ay lagi silang makiayon sa iyong kalooban, sa iyong banal na salita. Maraming pong salamat. Sapagkat sa oras na to, sa bawat mga pinanghihinaan, binibigyan mo silang ng lakas. Yung nawalan ay inyong binibigyan pa ng mas higit, sapagkat kung ano man ang ninakaw, ano man ang kinuha, inyong ipinapalit, hindi lamang triple, pagkus labis-labis pa ang inyong ipagkakaloob sa akin. Salamat. Napatuloy ng aming dalangin sa bawat iyong iglesia. Puspusan mo ng inyong banal na espiritu. Magmula, O Diyos, sa bawat manggagawa, mga laiko, mga leader sa iyong iglesia, upang ang tunay na pagtitisipulo ay kanilang may pahayag, maranasan, to bring each one, to reach one, to your and to your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen.
Lord, maraming salamat, Panginoon, sa privilege na ito, Lord, upang kami ay dumulog sa inyong trono ng biyaya at i-present sa inyo, Panginoon, ang aming mga kahilingan sa panalangin. At alam namin, O God, as we have prayed in firm and steadfast faith, that you have received all our prayers, all our requests in prayer, and that, Lord, you're already mobilizing your angels, Panginoon, towards delivering the answers to our prayers at in accordance to your will and purpose and in your perfect time as well, O God. Maraming salamat, Lord. And so, Lord, we are confident that we have the power of the Holy Spirit to seal and to stamp all the prayers that have been uttered here right now with the powerful blood of Jesus, as we also remember and remember the sacrifice, Panginoon, that you have done on the cross, O God, for us, Panginoon. Salamat sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, that through your death, Jesus, that we can have life and have it to the full. So, Lord, maraming salamat. We say yes and amen, and we thank you in advance for the answers to our prayers. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Okay, so bago po tayo magsara sa panalangin for our Thanksgiving prayer, nakita po natin sa chat box yung declaration ni Pastor Rory. Today is their 15th anniversary, wedding anniversary. Yan. So, congratulations po. We bless you and we declare more blessings upon you, more years sa inyo pong wedding anniversary today. So, mga kapatid, do we want to Salamat let us po. unmute ourselves and let us pray together? Let us bless the heavens. Let Congratulations, us Pastor declare God's Praise be to abundant God po sa kanya blessings po and pagpapalagay. celebrate the Lord for what we are yung pong sineselebrate po natin ngayong araw na ito, ang wedding anniversary ni Pastor Rory at saka ni Sister Geraldine. So sige po mga kapatid, let's all unmute and let us declare blessings upon them po. For 1 minute ngayon na po, bago po hilingan natin si Pastor Edric to lead us po mamaya sa ating Thanksgiving prayer and benediction na din po, Pastor, after we prayer blast for wedding anniversary nila Pastor Rory at Sister Geraldine. So sige po, ngayon na po, hallelujah. Hallelujah. Yes, Most Lord. gracious Thank Heavenly you. Father, we Share Thank you, the Panginoon blessed Lord, life for Yes, the Lord, in wedding the name of anniversary of for Jesus, the wedding Rory and we Sister speak, anniversary of Geraldine sa declare, oh today. God, days. happiness to Lord, be Oh the Father, path, declare, oh God, in Panginoon their Lord, ang family. iyong blessed mga and anak We na ito, thank you Lord, so celebrate much, apat Lord, na as we naglilingkod, declare, oh Panginoon, God, provision na more nawag good kailangan mo, health provide mo Panginoon, po in Panginoon. sa Jesus' name. paglilingkod sa Father, we inyo. Strong declare In the Jesus' We relationship name, in that blessings no Jesus' declare one name. can harm us. blessings Father, upon In the blessings, name of at kuya Jesus. favor Celebrate upon Panginoon, favor, Rory Panginoon and Lord, Sister sa Sister Geraldine kanila at pong kanilang Geraldine's mga pagsasama In the bilang wedding name of mag-asawa, Jesus. at Bless sa them kanilang anniversary, together. patuloy na Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, for inyo, O them gamitin God, na at for sa powerful inyong whatever iglesia, needs Lord, sa they patuloy niyo po they silang pagpalain, O God. need, Lord. Bigkisin niyo, Panginoon, pinagkatiwala ng niyo po mas kami lalong sa Father, we higit, kanila. give Panginoon Lord, glory Let to na there you. be love, pagmamahal, Panginoon Father, Lord, ang and isa't isa sa forgiveness, amen. kanila, more yung joy and pagpamahal na peace sa kanilang nagmumula sa inyo, O pagsasama, God, at sa Panginoon. kanilang buong Maraming pamilya. maraming Thank you, salamat, Lord Father God. Jesus. Bless them Thank you. both in In Jesus' Jesus' name. name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Maraming po salamat. Amen. Happy Pastor, anniversary, paring Rory. Maraming Paring salamat, Geraldine. pare at sis. Ilang taon Sa na ba inyo lahat. kayong masaya nagsasama ni Maring Geraldine? 15 daw po, 15. Pastor. 15. 15, nasulat mo 58 eh. 58, sorry. Okay, sige, Nagulat tayo ako. po ay manalangin. Let us pray. Pakilang Diyos, Heavenly Father, we thank you. We thank you po for this time in your presence as we celebrate Good Friday.
and reflecting also your devotion for today on the call to readiness. Lord, you do not ask us to prepare in our own strength, but to live surrendered, alert, and obedient to your voice, God. Like your servant Oswald Chambers wrote, help us not to seek preparation for some grand future, but to be ready now, Lord, now, faithful in the present moment, to help us to live with spiritual urgency, not in anxiety, but in joyful expectancy. May our hearts be turned to your will, our hands ready for service, and our spirits yielded to the guidance of your Holy Spirit. Teach us, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to trust that your timing is always perfect, and that being available to you is more important than being impressive to the world. So God, we surrender our schedules, our ambitions, our plans, our future to you so that we might truly be ready, ready vessels for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen. And now, brothers and sisters in Christ, may the Lord bless you and keep you ready in season and out of season. May He sharpen your awareness, strengthen your faith, and steady your steps. May you walk each day not in the anxiety of the unknown, but in the confidence of His presence. Be watchful, be prayerful, be faithful, for the one who calls you is faithful, and He will do it. Go in peace and in readiness. Go in the joy of your salvation, and may the blessing of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us always and forevermore. I bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you.